bukas na to. So, binuksan na kasi ng may-ari to guys. Pinasilip na sa akin kanina, pero di ko pa na check up. So nag-iwan lang ng number para i-update ko na lang siya kung ano yung issue nito. Sabi niya wala daw sound, walang sound output. So check muna natin. Relay naman, may power din. Signal trace na natin, lagyan natin ng input signal, tapos i-trace natin kung may kung wala ang sound output. Line in. Okay, ready na yung ating pag signal o yung signal tracer natin. Okay, tingnan mo natin kung may input dito sa input ng aux. Doon tayo sa auxiliary input naglagay. Ayan, mayroon. Ito guys, pinaka shortcut na lang. Pinaka shortcut, kung mayroong input or mayroong audio signal dito sa may effector output, so ibig sabihin okay yung tone control natin. Yan, try natin. Bulim natin ng konti. Tapos try natin sunutin yung output. Oh, mayroon naman. Hindi ko lang masundot yung pinaka dito na lang. Ito na nga lang. So mayroon naman. Wala lang kasi isang effector jumper. Kaya siyempre walang pumapasok dun sa input na signal. Hindi talaga masundot. Dito na lang tayo. Yan, right. Left. So mayroon naman. Sabi sabihin kailangan sa ng jumper dito para magkaroon ng input yung effector input natin. Papunta na yan sa main amp. So siyempre wala yan sa main amp ko. Wala yan sa signal papuntang main amp. Dito lang sa output. Ayan o. Okay, so malamang yun lang yung naging issue dyan. Natanggal lang or tinanggal nila yung effector dyan, or may nagtanggal. Kaya wala talaga siyang input signal dito sa left and right main amp. Natural, wala rin siyang output dito sa pinaka speaker out natin. Okay, so ang gagawin natin, double check ko na lang yung mga volume, bass, treble, middle kung gumagana, pati yung mic. Ayan. Lalagyan natin ng effector jumper dito. So i-steady muna natin itong test probe na para sa signal dito sa main in. Yan, dito sa main in. So nilagyan ko na guys ng effector jumper yung input and output. Okay, so testin muna natin yung mic. So try muna natin kung working yung mic nya. Check. Hey. So meron naman. Hello. Check. So palyado ang echo, hindi na ko control. Check. Hey. Hello. So ano rin siya? Hey. Check. Yan, naka zero volume na pero mayroon pa rin. So palyado, parehas yung echo at mic control. Okay. Balot muna, balot. Try nga natin guys lagyan ng speaker. Kasi sure mayroon na yan, mayroon na yan signal doon sa speaker output. Try natin. So ito trace natin kung sira yung bass, middle, treble natin. Sama na yung balance. Kumpirmado itong main volume sila natin. Yan. Okay, right channel muna. Ayun, grabe ang lakas.
try natin yung left channel. Grabe lakas. Pero nakasi 0 volume pa yun. So din muna tayo sa right kasi medyo nakokontrol. Try natin ngayon kung gumagana yung bass treble middle ng ating pulo natin konti. Okay, so wala, malfunction lahat ng volume guys. So papalitan na lang natin lahat ng volume control. Ayan, palitan muna natin. Okay, patayin muna natin. Ayan guys, ano muna, konting review muna tayo sa Sakura na AV-5UB. Yan yung kanyang model. So yan yung kanyang harap guys. So napakasimple at na cute lang yung kanyang front panel. Di ko sure kung USB lang o Bluetooth na siya. So mamaya alamin natin. Yan. Okay yung kanyang board ng mic section. Yan na. Tone control. Yan. Kasama na yung input selector. Tapos nakahiwala yung master volume control. Ito yung Bluetooth decoder niya or USB yata. Yan. Yan, try natin kung Bluetooth na rin yata. Yan. Tapos ito yung pinaka main amp niya. Yan. So nagkakahawig siya sa GX series na Kevlar. Ganon din yung UMAC, parang ganyan din yung main amp niya. Nasilip ko kanina, medyo mababa nga lang yung supply niya. Saka yung output na ginamit, yan so medyo maliit yung 100 watts na output. So ano siguro yan, 5198 at 1941. So capacitor, ayan siya, Sakura din ang nakalagay. So 10,000 by 63. Para di ata maklaro sa camera. Tapos ito yung heatsink niya. Ang ganda ng elevation ng hangin, so wala talagang kawala yung hangin dito. Diretso talaga hanggang doon sa dulo. Yan, transformer. So medyo okay yung transformer niya. Kaya lang ang kanya output voltage ay 40 volts yung main amp. Tapos 20 volts yung para sa tone control. Yan. Isa? Mukhang hindi sa tanso or hindi sa copper. Yan. Yan yung ginamit na diode. Ayan yung 6 ampere na 100 volts. Karaniwang gamit ng mga 5 Ayan. Supply para sa tone control 78 15 saka 79 15. So positive negative. Ito yung supply naman ng para sa USB. Ayan. So itong likod, yan syempre binding post. Yan, input section. Puro mga RCA jack ang ginamit na para sa input. And then may effector, may aux, MP3 mic, or may MP3 output saka mic output. Okay, yan siya. Ang kanyang terminal sa AC supply niya ay yan din yung fuse. Okay, yung palitan ko muna guys yung mga volume na yan, tapos konting linis na lang din kasi medyo malikabok dito. Yan, tapos yung balik na lang tayo mamaya.
So review muna tayo. Ayun guys, napalitan ko na lahat. Napalitan ko na lahat ng volume. So lahat-lahat na. Eco, mic volume, bass treble, middle, balance, at yung pinaka main volume. Ganun din, nilinisan na rin natin. Yan, nilinisan na rin natin yan. Okay. At yan, nilagyan ko na rin ng speaker para sa speaker natin. At input. Yung input signal natin. Naka-ready rin yung ating source or yung player. Yan, power on. Yun, nag-relay na. Yun, ganoon pa rin, sa auxiliary pa rin tayo nag-connect. Dito, dapat nakabaon. Yan. Okay, volume. Yun, nakokontrol na yung music. Hindi katulad kanina. Yan. Balance. Treble. Mid. Bass. O yung bass. Loudness. Okay, gumagana na guys. Okay na. At syempre yung mic. Ayan. Mic 1 muna tayo. Sound, hello, check, check, hey. Yan, okay na. Sound, volume, hey, sound, check, hello. Yung echo, check, check, hey, hello. Meron pala siyang feedback reducer. Hey check, hey sound. Yun, function naman. Functionable na lahat. Diyan, okay na. Yan. Okay, Bluetooth na nga rin siya guys. Ito yung Sakura. Connect na natin. Yun. MP3 nakaangat. So try nga natin. Yun. Okay, Bluetooth na nga siya.